Team at Tambalisa at lahat ng kanyang mga kasabwat sa gobyerno. Kabadong-kabado na. Dahil ngayon, hawak na ni Maharlika ang lahat na mga files. Lalong-lalo na yung blue folder na sinasabi ni former PDEA agent Jonathan Morales. Ang tanong ngayon, sino-sino ba ang mga kasabwat nitong mag-asawang ahas na ito na nasa palasyo ng Malacanang ngayon? Ito ngayon mga tol, panuuri natin, pakinggan natin ng maayos ang revelasyon ni Maharlika. Ngunit bago yan, paki-like, share, subscribe, and comment. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating channel. Okay, go. Ano lang, kailan mo natanggap yung documents? Yung documents. Ay, kaya ko sagutin yan. Okay? Oh, yun lang naman. Kasi alam ko yun ang sasagutin. Alam mo, good question. Okay. Tignan ko yung date. Bakit? Tignan ko kailan ko natanggap. Madali lang sagutin. Wait lang. Okay? May ebidensya naman tayo. Okay, tignan ko Good question. Okay, here. Okay. Diba? Oh, first time itong matanong kay Mother. Kasi ito ang gusto tanungin ng mga taga Senado. O, sasagutin natin. Okay, ikaw na magtanong. Ikaw na ang senador ngayon. Okay, ito Okay, ito. Date, di ba? April, wait a minute. Ito, March na to. Okay, natanggap ko ng bonggang-bongga, to be exact, ay March 24, ngayong taon, 7:06 a.m. Sa random personality, okay? Sige, mag-hearing tayo. Go. Okay. Okay. Pero kasi ikaw, hindi kasi dati, sinabi mo, may nagpakita na rin sa'yo ng video noong kampanya pa lang. Iba yun. Iba pa yun? Iba yun. Okay, eto ibang tao to. Yung sinasabi ko, at ito sinasabi ako nung kampanya pa lang, nasa Manila Peninsula kami noon, may nagpakita sa akin. That was campaign, no? Nakaibigan ni Marcos Jr. Baka mayari ito. Okay? Okay, ng bongga. Okay. Sinabi yung lugar. Hindi, pero marami naman akong pinuntahan Sinabi ko pa talaga yung lugar. Marami naman. Ilang beses ako bumalik sa Manila Pen. Siguro 3 beses. Breakfast, dinner. So, iba-ibang tao. Yung iba, hindi ko pinost yung mga picture. Pero ito, hindi to nakapost tong picture na to kasi kaibigan nga ni Ting. Okay? Sinabi niya sa akin, eto Senado ka, ikaw. Okay. Nung umuwi ako ng Pilipinas, kumakain kami ng bonggang-bongga, kaibigan ni Marcos Jr., very malapit, sabi sa akin, sabi ng ganun, I don't know bakit, nag-usap kami na si Marcos, si Bongbong, sabi niya si BBM, sumisinghot yan kasi pangalanan ko na, ay wag na. Yung DASA nabanggit yan Yung DASA, na sinasabi ni Morales, nakita ko sa picture na pinakita din sa akin. Kasi yung picture hindi video yun, yung nakita ko muna picture. Muna napaghalata. Okay, so picture ng bonggang-bongga na nagsisession sila. Okay, magulo, nagsisession sila. Tandang-tanda ko ang sinabi kasi ayaw ko palang maniwala nang sabi sa akin na nagpupulburon siya. Diba, supporter ako ng bonggang. Ayaw ko maniwala. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi ko, siyempre minahal mo Minahal mo. Minahal po, tangina. Minahal unconditional. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi ko, di ba nagalit na ako kay Pangulong Duterte noon? Nung time na yun. Ano year to? 2022. 2022. Sabi ko, totoo ba yan? Kasi sabi ko, narinig ko na rin yan dun sa Alta. Kasi kay ganito, kay ganyan. Pero ayokong maniwala. Kasi nga, budol na budol ako. So, ayoko talaga pinagtatakpan natin. Mahal mo yan. Pinakita niya ako ng picture. Nakita ko si Marco. Although, hindi yun current Medyo bata-bata pa. Baka nasabay siguro, baka 2012. Ang picture, nagiinuman, okay, magulo, medyo malabo na yung picture na may mga sinisinghot, may mga hindi parang may mga basta magulo yung picture may nakatayo si Kuting.
Si Kuting pala hindi siya nakaupo. Nakatayo siya, para nakaputi, iba yung suot niya. Tapos, para may pinagkakabalan sila sa table. So, okay. Dahil ako'y kapapanalo pa lang ni Kuting noon, ayaw kong ilabas yun. Ba't mo lalabas yun? Minahal mo eh. Sabi mo nga, 'di ba? Pinagtakpan mo, kasi ayaw mong maniwala, hindi ko siya matanggap na nagpupulburon siya. So ngayon, sabi nitong nagpakita sa akin na picture na kaibigan niya, sabi niya, 'di ba, Miss Marlica, meron namang mga nagpupulburon na nagfa-function sila. High functioning, ano yan? High functioning. Yes, high functioning sa kanilang mga negosyo na mga ganyan-ganyan. So sabi ko, sana nga. Sabi ko nang sana nga. Kasi lahat doon na nasa table kami, alam nila, ako na lang yung hindi nakakaalam. Ang sabi ng mga nakatabi ko, alam daw sa showbiz na si Marcos Jr. ay bumabangag talaga. Ako na lang yung hindi makapaniwala kasi wala naman ako dyan eh. 'Di ba? Umuwi lang ako para to campaign, to support him. So, hindi ako makapaniwala talaga. So, actually, hindi ko lang maikwento ng bonggang-bongga kung ano yung pagkatao nito kasi matutukoy din. Okay? Matutukoy din siya. Pero I can give names actually. Pero wag na. Okay? Ay, hindi ka naman mako-contempt sa aking korte. Baka magurgor. Okay? Wag na. Wag na kung hindi naman natin kayang bigyan ng protection. Ay, hindi. Magugurgo to. Mahirap. Pero ang ano niyan kasi, the thing about high-functioning addicts, kahit alcoholic, high-functioning alcoholic, pwede silang makapagtrabaho. That's like, true. pasok sa work, pag ganyan. Pero magkaiba kasi yung pupunta ka ng work, makakapagtrabaho ka, and being able to have a lucid decision. Well, magkaiba kasi yan eh. Mm-hmm. Magkaiba, kasi maraming alcoholic na nakakapasok. Pero those alcoholics do not have lucid thinking. Mas actually, mas risk taker. Yung mga high functioning addict. Yeah. So, yun na nga. Tapos, eto lahat ng puntahan ko, baby girl, minsan sa meeting natin, pagkita natin, pag-uusapan din naman natin ito, di ba? So, nagtataka ako, lahat showbiz, mga people that are close to them, sinasabi sa akin na nag-a-addict talaga si Marcos Jr. Ako na lang talagang hindi, I swear, Sas, alam mo yan, ayokong maniwala. Parang, kailangan sampal-sampalin mo ako para maniwala. Kasi no, hindi addict si Kuting. Mali kayo, mali. Hindi totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Pero inaway mo nga si Duterte. Inaway ko si Pangulong Duterte. Hindi naman, in fairness hindi ko minura si Pangulong Duterte. Never ko minura si Pangulong Duterte. Sabi mo lang, tay naman. Gumagano ka nun tay naman. Oo, hindi ko minura. Hindi katulad sa pagmumura ko sa mga ito. Na talagang nagmahal ka, binudol ka. Kasi unconditional is the same thing na support ko kay Pangulong Duterte. You know, alam mo naman yan, Sas, di ba? Halos magkakasabay tayo, nagsinusuportahan ko sila dito. Unconditional din, minahal ko din. Mahal ko pa rin. Di ba, ni Piso, wala tayo hiningi. Ako walang hiningi. So, nung sinabi sa akin na nagpupulburon, lahat, altaman, artista man, na makausap ko, people na mayayaman man, sinasabi nila na parang normal lang. Sabi ko, Parang sabi ko, okay lang sa inyo? Putang ina, nabudol tayo na ako na lang pala yung hindi nakakaalam na si Marcos Jr. ay nagbabangag. Alam sa showbiz, alam sa mga alta, alam sa mga business sector na mga negosyante, mga oligarchs na katulad nila. Yung mga oligarchs na nakapiling natin doon noong May 9, yung mga lahat sila, no? Ang ano kasi niyan ay So, March 2024 mo. Binigay yung pre-op. March 2024. Yung dokumento, March. So, March 2024, binigay sa'yo. Pero, bago binigay sa'yo yan, nagpahiwatig na ba sa'yo na maibibigay sa'yo yung mga dokumento? Nagpahiwatig sa akin ng bonggang-bongga. Oo naman. Talaga? Yeah. Gano may mga kasunod pa daw. May mga kasunod pa daw. Oo. So, March 2024, binigay sa iyan. Yes. So, this is January. Kasi January kasi nag si Duterte na may nakita siya sa may papel. January 20. January 20.
Oo. Sinabi niyang bangag si Marcos. Yeah, you're right. Pinakitian siya ng PIDEA, ganyan. Senate hearing tayo ngayon. Okay, go. Oo, so Isahin ibig mo sabihin, ko. kasi ang alam kasi yung sinasabi mo kasi so ikaw, meron ka yung PIDEA kasi dati may refer ka na video. So iba pa yung video. Iba yun. Iba pa Iba yun. Yeah. Iba pa yon, no? Ang Iba pa yun. video, di ba sinabi ko na may video nung 2022, kaya nga tayo may word na polvoron. Polvoronic. Okay? Ang video may maraming hawak nun. Okay? Baka nga si Senator Amy meron nun eh. Charing. Ay, siya yung maglabas. Baka siya yung maglalabas. Meron. Okay? Kaya nga, di ba sabi ko, dun sa mga post ko, kaya nga, di ba, tinira-tira ako ni Taning about credit card? Kasi nagsasalita na ako na polvoronic. Meron. Iba yung video. Ito, iba din tong dokumento. So, ano ka? Magkakaibang personal. So, magkakaibang person. So, talaga yung pagkakasabi mo na, kaya mahirap kang idemanda ng, cyber libel. Yeah, kasi pwedeng humingi tayo ng testimonya or kung hindi man, dito sa, eto ha, dito, okay. Bigyan ko kayo ng tip. Dito sa Amerika, okay, eto lang yung nalaman ko, na let's say for example, kayo dyan sa Pilipinas, gusto nyong maging witness, okay, for whatever na kaso dito sa Amerika. Kung dyan kayo sa Pilipinas, pwede kayong mag-execute ng confidential affidavit. I don't know kung pareho sa Amerika, ay sa Pilipinas na ang gagawin, let's say ikaw ayaw mong malaman, marami kang alam kay Lisa, may mga pictures, video ka, gusto mong i-share sa akin, at whatever kaso ang gusto kong dalhin dito sa Amerika, pwede kang mag-execute, ibibigay mo sa akin lahat ng ebidensya, pero John Doe ka. Okay? Manunumpa ka sa abogado dito, ang tawag sa kanila, confidential lawyer. Ay. So, pwede kang manumpa na hindi malalaman ng court o ng nung kalaban mo o dinidemanda mo na ikaw yung aking testigo. Kasi ikaw, susumpa ka dito sa confidential lawyer ang tawag. Itong si confidential lawyer, license at, accredited, legal talaga, siya lang ang nakakaalam ng persona mo. And you as a John Doe. So, pwede kayo lahat magbigay sa akin ng impormasyon at pwede kayo mag-ano ng affidavit na hindi malalaman kung sino kayo. Sabi ko na sa inyo kung may gusto kayong pasabugin kay Maharlika Bibigay. Yes, na ano ko yan, nalaman ko. Ay, tangina, kaya come on, bring it on, di ba? Kaya kung susunod na tanong ko ngayon, Miss Resource Speaker. Okay. Resource Speaker. May nag-message, Miss Maharlika, just a little country support to Jonathan Morales, protect Jonathan Morales, sabi ni CA. Okay, thank you, Palangga. Okay. Alright, so it is, resource person. Gaano mo pinagkakatiwalaan yung iyong confidential informant? Wow. Di ba? Ganong eksena. Pinagkakatiwalaan ko siya kasi may kredibilidad siya. Nako, matinding ano yan ha. Matinding pagbibitaw yan ng statement. So, Senado ha, pinagkakatiwalaan ni Maharlika ang kanyang confidential informant dahil may credibility ang confidential informant. Yes. So, itong confidential informant mo, matagal mo na itong confidential informant? Kilala ko siya, pero no. Ito lang yung pinakabongga niyang dokumento na binigay sa akin. Kasi ang dami talagang confidential informant. Pero nag-iingat ako sa iba kasi baka mamaya mga bataan ni Lisa yun. Pero this person ay may kredibilidad talaga. At ako, pag may nag-send sa akin, naghahanap ako ng tao na pwedeng nakalala niya o common friend namin na i-verify. Eto ba ay totoo? So, naghanap pa ako bago. Kaya, di ba, March 24 ko yan natanggap. Nilabas ko yan April 2, I think. Oo. Pero, nag-wait pa ako. Ito, very personal question. Kasi una, nilabas mo yung report, tapos merong may cover. Natakot ka ba, Ma'am Shi, na hindi lalabas yung agent? Tapos, baka
madurog ka because of that? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naisip na lalabas siya o hindi. My goal is para i-inform ang public na may dokumentong nag-i-exist. At gusto kong sabihin na tama yung sinabi ni Duterte. Pero I swear, never ko in-expect na lalabas siya o hindi. Kaya nga dun sa mga vlog ko, nananawagan din ako kasi pwedeng hindi siya lumabas. At ano ka doon, ikaw yung maiipit actually. Kasi ikaw yung naglabas ng That's true. documents. Pero ang ano nun is, ibig sabihin, Miss Resource Speaker, ganun mo pinagkakatiwalaan ng iyong confidential informant na hindi mo na ininda kung lalabas o hindi ang agent. Yes. Ganun ko siya pinagkakatiwalaan. Basta, Honorable Madam Chair, practice tayo, mag-practice tayo. Practice tayo. Madam Chair, yes, ganun ko po siya pinagkakatiwalaan kasi ang aking layunin po dito ay para malaman ng buong bayan na may nag-i-exist na pre-op and authority to op na dokumento na nag-uugnay po sa bangag na presidente at dito kay Maricel Soriano. Yun po ang aking layunin, Madam Chair. Pero kailan mo pa nalaman na merong PDEA document? Ngayon lang taon na to or last year pa or 2 years ago? Mr. Chair, Madam Chair, Honorable Chair, may mga nakasabi na po sa akin na may mga dokumento talaga. Pero hindi ko po alam kung lalabas ba siya or hindi. So, katulad ng video, Madam Chair, na nakarating sa akin noong 2022 po, personally, na i-inform sa akin. So, dito naman po sa dokumentong ito, wala talaga po akong idea na ito ay lalabas. Dito pa sa akin na magbibigay. Pero ako po yung naniniwala, dahil nga paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte na later on, na mayroon ngang meron ngang involvement si Marcos Jr. dito po sa pagpupulburo na to. So ito pong mga dokumento, Madam Chair, ay surprise po ito at ako po'y nawindang lang talaga dahil itong aking informante, o confidential informant na may kredibilidad, sinandya sa akin one day. Kaya ako, actually meron din po akong kaba na hindi dahil masusunog ako, kaba para doon sa nakapirma. Kaya mo tinakpan yung pumirma? Yes, Madam Chair. Ano kasi may sinabi ka noon na sinabi sa'yo nung iyong confidential informant na baka mapahamak yung agent. Tama po, Madam Chair. Kaya ko po tinakpan yun, Madam Chair. Pero Madam Chair, ginugol ko po yung pangalan niya at nakita ko nga po na siya ay mga kinasuhan. Pero ang unang pumasok po sa isip ko talaga, Madam Chair, na itong mga kaso sa kanya after niya matanggal sa PDEA, ito ay mga politically harassment or gawa-gawa ng mga kalaban niya. Kaya sabi ko nga po, Madam Chair, kailangan ko din takpan at protektahan yung kanyang personalidad dahil baka nga po magurgur. Kaya ito pong paglabas na, isa pong sorpresa ito na sabi ko, abay napakatapang nitong taong ito. Yes, Madam Chair. So itong mga dokumentong ito, hard copy ba yung binigay sa'yo? Madam Chair, alam mo na, Madam Chair, I will rephrase my question. Okay, Madam Chair. Mas juicy kasi itong pagka-paraphrase ko ng question. Okay, go ahead, Madam Chair. Ang ibinigay ba sa yung mga dokumento ay naka-puncher pa? Actually, Madam Chair, Madam Chair, may mga dokumento pong dumarating dito sa aking opisina, believe me, na mula po ng Pilipinas sa iba't ibang mga korupsyon na naka-puncher pa po. Yun lang po yung masasagot ko.
Nako, no? Alam mo, sa tingin ko, ang hearing na ito ay dapat maproteksyonan ang confidentiality ng mga puncher. Kailangan atang magkaroon ng inventory ng mga punchers sa mga government offices ngayon. So let me repeat your answer. Marami kang natatanggap na dokumento dyan sa Jumerica na nakapuncher pa. Yes, Madam Chair. Actually, totoo po na karamihan sa mga dokumentong natatanggap ko, Madam Chair, ay nasa blue folder. Oh! Totoo! Madam Chair. Blue folder. Yes! Marami naman blue folder, di ba? Nawala na sa ulirat si Madam Chair. Sandali lang, ha? Alam mo, yung mga nagre-content sa TikTok, okay. Yung mga nagre-content ni Maharlika, uulitin ko ang tanong ko kay Miss Resource Speaker. I-rephrase ko, gusto ko lang i-clarify ang iyong sagot para malinaw. Yung mga nagre-content, yes, capture nito. Ano ang kulay ng folder? Blue folder po, Madam Chair. Blue folder. Madam Chair. Ito po, Madam Chair. Is that the folder? Madam Chair, ito po ang blue folder. Is that the folder? Isa lamang po ito sa mga folder na mga natanggap ko po. Pero blue po. So, gaano kahiwaga ang mga blue folders? Napakamahiwaga po kasi yung mga folder pong natatanggap ko ay ang mga sangkot ay mga malalaki, mga sindikato. Ibig sabihin, mga politiko. Ano ba to? May mga madi-disappoint ba tayo? Meron, Madam Chair. Marami, Madam Chair. Kaya Parang halos lahat, Madam Chair, kung ilalabas ko po lahat ng mga folder, baka wala pong maiwan sa Kongreso, Senado. Lahat po sila. Bakit mo? Lahat po. Papalitan na natin silang lahat. ang tanong ko is, meron recently na nag-alliance na. Yes. Yung mga nag-alliance ba na yan na involved sa blue folders? Yes, Madam Chair. Yung iba sa kanila nasa folder po. Pero buti naging safe ang passage ng folders. Unbelievable, Madam Chair, kasi minail mula sa Pilipinas, dumaan sa sa post office natin, at dumating po sa Amerika, at tinanggap ng post office ng Amerika at napunta sa aking opisina. Yeah. Madam Chair. Yeah. Sandali lang, ipaprocess ko lang to. Alam mo, mas matindi ka kay Julian Assange. Kasi si Julian Assange, electronic lahat yun eh. May pupuntahan ka na safe na electronic. Pero ito ang tapang, ha? Papel. Hard copy po, Madam Chair. Minail pa talaga sa... Minail po. At makikita mo pa kung saan galing saang post office minail. So, kompleto po tayo. May resibo. So merong receipt ng kasi registered mail yan eh. Registered mail. Yeah. Huwag mo lang sabihin kung ano yung ginamit na yeah, wag na, oo. Baka magurgur yan eh. Yes. Pero I'm pretty sure naman hindi naman names yung ginamit nila doon sa maybe, pero alam niyo ang nakakamangha, Madam Chair, na ang mga tao sa Pilipinas, ito yung mga malalaking tao din, ng iba negosyante, iba dati sa gobyerno, ay talagang nag-i-effort na pumunta sa post office na mag-mail nitong mga hard copy na ito at ipadala dito sa akin. Wala naman po akong kalalaman, Madam Chair, na nananahimik po ako dito. Nagpadala-padala sila ng mga sulat na yan, mga blue folder na yan. You know? So, gaano kalakas ang loob ng mga nagpapadala sa ng blue folder? Madam Chair, siguro po kasi na ipakita ko ang aking kredibilidad na di ko po nilalaglag ang aking mga puting ahas o aking mga confidential informant.
So, pinoprotection mo rin din yung confidential informant. Siyempre, Madam Chair, kasi 'di ba, alam niyo naman na ako ay may death threat. Sabi ko, kung gugurgurin nila ako na lang. Ba't ko pa idadamay itong mga nagbigay ng mga impormasyon na gusto lamang malaman nila, mailaman ng mga taong gusto nila na iparating sa taong bayan. Okay? Na kung ano yung mga nangyayari o ano 'tong mga dokumento na ito. Although ako naman, Madam Chair, hindi naman lahat ng natatanggap ko po ay kailangan i-expose agad. Pinag-aaralan ko din po kasi baka mamaya ito'y gawa-gawang rekto lamang. So maraming so inaano mo pa rin siya, bini-verify mo pa rin. Oh, yes, Madam Chair. Mm-mm. Oo, kasi mahirap naman na masunog tayo, Madam Chair. I have a question. Do you have do you consult legal advice diyan sa lawyer mo diyan bago ka magpasabog? Yes. Ay! Actually, yung aking lawyer, di ba may lawyer ang lola mo? In-advisean niya ako diyan sa Senate hearing na yan. In-advisean niya ako ng bonggang-bongga. In-advisean na din niya sa akin na yung ngangabels ko daw, mag-ingat din ako, sabi niya. Mag-ingat ka rin sa ngangabels mo. Basta lahat factual at basta ang advice niya, protect yourself. Protect yourself. Yeah. In-advisean ka ba ng iyong counsel, Miss Resource Speaker, na wag pumunta ng Philippine Consulate or Embassy? Yes. Madam Speaker, sa harap po ng ating mga manonood ngayon across social media, we're like 20,000 live subscribers. Grabe ang hearing atin albugan. Madam Chair, ayon po sa aking abogado na pwede kang mag-attend sa Zoom, dyan sa kung saan ka man, pero wag kang umapak sa embassy kasi trap yan ni Lisa Marcos na pwede kanyang ipadampot dahil yan ay jurisdiction na ng Pilipinas. So wag ka dahil ikwento ko sa kanya na ako ay may fabricated crime na ginawa sa akin. Sabi niya wag kang umapak sa embassy. Yan ay trap. So in-advisean ako. But even before naman na advisean niya ako, alam ko naman yan. May knowledge naman ako diyan. Pero syempre mas maganda na rin na kinoconsult ko sa kanya. Galit na galit ka kay First Lady Lisa Marcos, Miss Resource Speakers. Tama po ba? Hindi lang po ako galit na galit. Sobrang galit na galit. Ito po ba ay related sa dami ng blue folders na natatanggap? Yes, Madam Chair. Related po sa blue folders, related po sa mga pinapadala sa atin ng mga confidential informants. So ngayon, sa tingin mo ba may mga lalabas pa? Marami pa po. Na tao? May lalabas na mga tao at abangan niyo po yung kidnapping dahil mabigat po yon. Yung kidnapping issue po. Marami pong mga, sabihin ko na po Madam Chair, kaya marami pong mga sangkot doon. Congressman, senador, at iba pa. Yung mga sangkot ba na yan ay malapit sa First Family? Malapit po. Sobrang lapit. Actually, kasama din po si Kumar doon eh. Kasama ay talaga? Mm-hmm. Nag-appear din siya doon sa Nag-appear din po siya doon, Madam Chair, sa mga confidential. Actually, nabanggit ko na po yun sa vlog ko. Hindi lang first time. Pero kasi, sabi ko nga, tinitignan ko kung totoo ba itong, kasi dito po kasi sa kidnapping, Madam Chair, na kinasasangkutan ni Lisa Marcos, ay iba-ibang confidential informants, iba-ibang tao, email, sa Facebook. So, hindi rin po ako basta-basta nagtitiwala. Actually, matagal ko na nga po narinig yung pangalan ni Kumar na may kinalaman din dito sa, hindi ko naman sinasabi na na siya ay talaga part, pero lumabas nag-appear yung pangalan niya dito na isa siya sa mga kaibigan talaga ni Lisa at may participation siya sa mga documents or whatever. Sa mga documents na nasa iyo.
Gaano ka Madam gaano Chair. ka-secure ang mga documents na yan sa'yo? Kasi syempre kailangan malaman ng mga taong bayan, no? Yeah. Mr. Speaker, dahil kung hindi secure yung mga documents na yan, papaano na ang iyong ang iyong 20,000 live 21 na siya ngayon. 21,000 live viewers. Are they secured? Can you promise to the Filipino people na ang mga blue folders na nasa iyo ay secured na secured? Actually, Madam Chair, kailangan ko pa maghukay ng 7 feet below the ground pa. No, just kidding. Yes, Madam Chair, nakasecured po ito. At hindi po ito basta-basta makuha. Wala po ito sa telepono ko, ang mga dokumento na ito, well, folders nga eh. Ito po ay nasa secured na lugar na wala pong pwedeng makanakaw. Kahit po ako hilain nila o gurgurin nila, lalabas at lalabas po itong mga secured confidential documents. Kasi Mr. Speaker, kakaiba ang iyong tapang. Ito talaga ay buwis sa alindog, no? Yes. Buwis sa alindog talaga. Kung merong mas bubuwis sa alindog sa mga nangyayari, ito talaga yung buwis alindog. Yeah. Kaya mo ba binubuwis ang iyong alindog ng ganitong sobra-sobra, Mr. Speaker, dahil ang mga blue folder na nasa iyo ay karimari-marim? Well, Madam Chair, simula pong pumasok ako dito sa mundo ng vlogging, inaibuwis ko na po yung buhay ko. Kasi 2015 pa lang, kung nasusundan niyo po ang mga ginagawa ko, binangga ko rin naman yung Aquino administration. Lahat, pati kay Pangulong Duterte, hindi nga lang masyado kasi kay Pangulong Duterte, hindi naman kasing lala nitong Aquino at itong Marcos. So, kaya ako binubuwis yung buhay, hindi dahil gusto ko. Hindi ko po ginusto na nandito ako, Madam Chair, sa sitwasyon na yon. It just so happened na may mga may mga na-witness ako personally na ako ay nabudol, na umasa ako na gumanda ang Pilipinas at sumuporta ako sa isang bangag na gumastos ng sariling pera, panahon, na para sa aking mga kababayan, na umasa ako na one day pag nag-retire ako, kahit papaano, hindi na tayo pulboronic government. So yun po yung pinanggagalingan ko, Madam Chair. Hindi dahil sa gusto ko dito sa sitwasyon na ito. Wala pong taong gustong mapunta sa sitwasyon na ito. Sabi ko nga, siguro may mission ako, Madam Chair. At hindi ko na kayang bumalik doon sa buhay na simple lang nang hindi ako kilala ng tao, ng mga sindikato. So ito, Madam Chair, ay sa tingin ko meron akong mission. At ito na nga, at stake yung naka-risk yung aking buhay. So, hindi ko alam kung bakit din ako napadpa dito, pero isa lang ang alam ko, I'm fighting for what is right, I'm fighting for the truth, I'm fighting for my country.